Mapagpalang Miyerkules ng umaga, kaibigan. Nakapagpasalamat ka na ba sa Diyos? Kung hindi pa, pasalamat ka muna. Ako, sa banig pa lang, nagpapasalamat na ako. Thanks God. Sarap ang tulog namin. Dapat lang, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. O ito po, okay, tumutulo pa yung garlic water with calamansi. Ang aking daily maintenance, wala pang almusal. Mag-alas 9. Ayun lang po mag-almusal kasi marami akong ginawa eh. Nagpiga pa ako ng lemon, 5 piraso. Dahil wala na po kami lemon, nagpiga ako sa 3.25 liter ng tubig. Yung dati kong pinakikita. Ayun, ilagyan ko na po. Kaya paggising pa lang sa umaga, mag-alas 7, alas 7:30. Galaw-galaw na ako. Kaya medyo pinapawisan na ako. Walang tigil ang galaw-galaw. Hindi man ako na-exercise pero ang dami kong ginawa. Kaya ngayon pa lang ako ito. Menos 10 para alas 9. Dapat kanina pa dapat ito eh. Talagang ganun po eh. Busy. Mainit. Pagkalipas ng 30 minutos, doon pa lang ako mag-aalmusal. Ano po? Kailangan 30 minutes bago ka mag-almusal. Yung garlic, maganda po sa puso, daloy ng dugo, at saka sa movement bowel. Ano po? Ito. Wala pa kalmusal, yan, garlic water with calamansi. Calamansi naman, vitamin C yun eh. Dadagdagan niya resistensya mo, antibodies. Panlabas sa mikrobyo, bakterya. Ano po? Yung calamansi. At meron konting lemon yan. Konti lang, pero meron lemon. Calamansi with lemon pa. Kaya mag-alas 10, almusal. Mamaya, tanghalian na naman. Talagang gano'n eh. Wala na. Oh. Bumili kang merienda, abonahan mo na babayaran. Ha? Yan na. Ubos na po ha. Bawang na lang. Ayun, bawang na lang yung nakikita nyo. Opo, yan. Ngayon, mamaya mag-aalmusal ako. Ito naman. Pasit palabok. Nabibili lang po dyan sa tabi-tabi. Mamaya pa yan. Mga alas 10 na. O mag-alas 9. Alas 9:30 pala. Pwede na ako mag-almusal. Ito naman yung tinapay, pan.
Sige ka. Yung reklamo ko yung nakatira doon sa baba eh. Yung kamag-anak ko ng Jose. Kasi kahapon, si Sena, anong oras na dumating? Nilalaglag yung tao. Yung aso kahon ng kahon, kung nangangagat pala yung aso na yun. Sino na? Wala naman sa usapan yung aso na may aso silang dadaling dyan eh. Sino ba nagpa... Ano doon? Pinatirang, kasi nakiusap naman. Pinaalis na sila doon sa bahay na yun. Kay Rona, Ngayon, ano pwede ba sa akin? tinitira? Ha? Ano yung lugar na tinitira nila? Yaman? Oo. Yan ang aming Kaya lang na almusal mamaya, mga 9:30. Kaya lang tahimik yung aso na yan pagka nandyan sila. Oo. Ikaw nga po siya, nagagalit na eh. Nilalaglag yung tao. Ito kape. Pero issue eh. Hindi ko makakausap si Kuya Umit eh. Yan. Nakalimutan ko na sa vacate ko eh. Mga patawagin mo kay Choy. Eh, wala mo si Chief, pumasok, gabi na dumarating yan eh. Wala ko doon. Hindi, pwedeng yun. Black Hindi ko coffee. makakausap siya yun, hindi ko alam ang number ni Kuya Umit eh. Hindi ko rin kabisado. Yung black coffee, Wala sa barako listahan. po Kaya yan. sabi ko ngayon, nung nagising ako, kasi nadidinig ko. Na merong Sabi ko, atin din ba arisin niya? Hindi pwede. barako tsaka malunggay. Tsaka luya. Tatlo po yun eh. Yan. Ano? Ang aking inumin. Sabay-sabay itong palabok. Tsaka yung tinapay. Nandito po. Kaya nga ang kape na yan. Mamaya po, almusalin ko yan. No? Lahat ng yan, nang nakita nyo, yung garlic water with calamansi, with lemon pa. Lahat yan. Binigay ng Panginoon Diyos. Sa Kanya po kasi nanggagaling ang ating mga pagkain, kinakain, everything. Ito, Poimen Bible po. Ang sabi po ni Apostol na si Pablo, ito po sa libro ng Gawa. Babasahin ko po sa 24:25. Ano po? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. 25. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay ng sangkatauhan. Kita niyo po? Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, sino daw po siya? Siya ang Panginoon sa langit at sa lupa. Siya rin po ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng tao. Yang buhay, yang hininga, lakas, at lahat ng kailangan ng sangkatauhan. Ayon kay San Pablo. Kanino po daw galing lahat yan? Sa Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siya po ang pinagmumula ng lahat. Kaya kanina sa intro ko po, nakapagpasalamat ka na ba, kaibigan ka po? Dapat pinasasalamatan niyo po ang Panginoon Diyos kung ano man ang meron kayo. Kasi Diyos po nagpo-provide yan. Kumbaga sa tahanan, ang nagpo-provide po yung tatay. Pag naman po sa spiritual, ang nagpo-provide yung tatay sa langit. Lahat ng kailangan mo, siyang magpo-provide para meron kang magamit. Yang buhay mo, bigay ng Diyos. Kaya dapat pasalamatan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan.
upang sa ganon, ang Diyos ay malwalhati sa iyo, kaibigan. Ito, basahin po natin sa Korinto. Yang katawan natin, hindi natin pagmamay-ari yan. Ayon kay Apostol Pablo, ganito nakasulat. Hindi ba ninyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. 20, sapagkat binili kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Paano mo pararangalan ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Kinikilala mo siya na wala kang magagawa sa iyong buhay kung hindi kanya bibigyan. Lagi ko sinasabi, pag binigyan ka ng mga kakilala mo, kapitbahay mo, anong sinasabi mo sa kanila? Maraming salamat. God bless you. Meron pa kayong pag God bless, God bless. Pero sa Diyos, hindi mo sasabihin sa Diyos, God bless. Kasi siya na po yung nagbi-bless sa atin. Kanya lang, kailangan lang maparangalan natin sa pamamagitan ng ating katawan. Hindi yung inuugali ng tao pagkamulat ng umaga, ang hanap po pagkain. Pag may pagkain na, hindi man lang mapasalamatan ng Diyos sa pagkain na kinakain niya. Kain lang ng kain, walang pakialam. Kahit yan ay galing sa iyong pagod, naghahanap buhay ka, siyempre pagod ka, sumusweldo ka. Lahat ng mga bagay mabibili mo kasi may trabaho ka, sweldo. Hindi naman galing sa iyo yun eh. Yung trabaho mo, sa Diyos galing yun. Yung lakas mo, sa Diyos galing yun. Kung masipag ka, Diyos pa rin ang nagbibigay ng kasipagan. Kaya pagbabawiin ng Diyos lahat yan sa iyo, anong mangyayari sa iyo? Di mabibigo ka. Ang kailangan ng Diyos ay pinaparangalan po natin sa pamamagitan ng ating labi. Yung iba po hindi. Mura dito, mura doon. Sa kanilang labi. Salita ng hindi magaganda. Laban sa kanilang kapwa. Mapaparangalan ba ang Diyos doon? Ginagamit mo yung property ng Diyos na pag-ahari niya, nasa iyo. Ginagamit mo sa kawalangyahan. Siya burito, siya buro. Sugal dito, sugal doon. Alak dito, alak doon. Lasing dito, lasing doon. Marites dito, maritos doon. Sipin mo, yung katawan mo, bigay ng Diyos, gagamitin mo sa kademonyuhan. Gamitin mo sa Diyos. Kasi, Diyos ang nagbigay niyan eh. Halimbawa, nagkaroon ka ng pera, bumili ka ng magandang gamit, hindi ba gagabitin mong maayos yan? Halimbawa, bumili ka ng sapatos, bago. Kung maaari nga lang, ayaw mong nadadumihan ng sapatos mo. Kasi bago, maganda, mabango. Ano yan, kabibili mo, itatalpak mo na tatalpak mo sa bukid, sa putik, sa lubluban ng kalabaw? Hindi. Kaya yung buhay natin, gamitin po natin sa karangalan ng Panginoon Diyos. Kasi pag nagmumura ka sa iyong kapwa, ang pumapalakpak ay walang iba kundi ang tatay mong si Satanas. Okay ka na. Pamura pa mo. Ang masakit, mga religious leader, nagmumura. Pagkatapos sasabihin pa nila sa kayabangan, patunayan mo nga, nagmumura ako. Patunayan daw nagmumura. Nagmumura na nga, patutunayan mo pa. Sabi ko nga doon sa miyembro niya, Mang Poy, yan bang leader niyong yan, hindi ba nagmumura o nagbumura? Hindi po siya sumasagot eh. Sabi niya, ako hindi ako nagbumura. Hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Tinatanong ko yung leader mo sa simbahan mo.
Kung nagmumura ba o hindi? Hindi rin po nakatiis. Nagmumura siya, sabi niya. Kita niyo po. Oh. Nagmumura pala. Pero leader na simbahan niya. Pinagtatanggol niya pa ang kanyang pagmumura. Oh. Minsan meron po ako napanood na video niya. Habang nagsasalita sa harap ng kanyang mga miyembro sa pulpito. Dura ng dura. Pulpito ito. Kanya, dumudura po siya. Pe! Pe! Ayos yan Kababuyan. Palamura na. Asal baboy pa. Ano po? Kaya gamitin po natin ang katawan natin. Meron pa pong talata sa Biblia. Totoo nga bang ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin bukod sa sinulat ni Apostol Pablo? Tingnan naman po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. No, kasi siya po ang anak ng Diyos at siya po ang pangunahing apostol ng Biblia. Tingnan natin yung sinabi ni Jesus Christ. Ganito kayo manalangin. Sa Mateo 6:9 po ito, Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Diyos, dumating nawa ang iyong kalooban, ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban. Yan, dito pala yun. Dito sa lupa tulad ng sa langit. 11. Bigyan mo kami ng aming kakanin. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. O sino po provider na ng pagkain na araw-araw? Sabi ng Panginoong Yesus, ang Diyos, ang Amang Diyos na sa langit. Siya po ang gumawa ng langit lupa, sabi ni Apostol Pablo. O kita niyo po, sino nagbibigay? Araw-araw. O, ilang beses kumain ng tao? 3. Almusal, tanghalian, hapunan. Di po ba? Lahat yan bigay ng Diyos. Pasinin niyo po. Araw-araw may isda. Araw-araw kumakain ng isda ang tao. Ba't hindi nauubos ang isda sa dagat? Pinadadami ng Diyos yan para may kakainin ng tao. Yan karni ng baboy. Bakit hindi nauubusan ng baboy? Siyempre, pinararami ng Diyos para may pagkain ng baboy. Lahat ng hayop, pagkain galing sa dagat. Mga pagkain galing sa lupa, mga gulay, tinanim na gulay, mga prutas, lahat yan. Bakit araw-araw? Bibili ka sa palengke, ang daming gulay, ang daming prutas. Diyos ang naglalahan ng pagkain na yan. Kasi ayaw niyang magutom ang tao. Yan ang ginawa ng Diyos. Sa paglikha, nilikha ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Nang nakumpleto na po ng Diyos sa Genesis sa chapter 1, nandun po lahat. Hanggang 31. Kung may Biblia po kayo nang magbasa. Lahat ng kailangan ng tao, ginawa na ng Diyos. Nang makumpleto po ang lahat ng kailangan ng tao, tirahan, lupa, pinag-iwalay niya po yung tubig. Kasi nababalot po ng tubig itong mundo natin. Kaya ginawa ng Diyos, iniwalay niya ang tubig sa lupa. Nang nagkaiwalay, ang lupa, yan ang tinira ng mga tao, binigay ng Diyos sa mga tao. At nagpaulan siya, lahat tumubo. Lahat tumubo. So, yung tubig na yan, bigay ng Diyos. Nabubuhay yung isda sa tubig, sa halat, sa tabang.
At nang nakumpleto na ng Diyos, nagsitubo na lahat ang mga laman, gugulayin. Doon niya nilikha ang tao. Nilikha niya po ang tao sa ika-6 na araw. So, 5 araw, nagtatrabaho ang Diyos para sa pangangailangan ng sangkatauhan. Pagkatapos, sa kanya po, nilikha ang tao. Si Adan. So, nakita ng Diyos, walang kasama si Adan. Kasi, ayop eh. Hindi naman mukhang ayop si Adan. Tao yun eh. Kaya sabi ng Diyos, igagawa ko siya ng makakasama. So, yun si Eva, kinuha po sa kanyang tadyang. Pinatulog si Adan, at nang natutulog ng maimbig si Adan, kinuha niya po yung tadyang at ginawa pong babae. At tinabi sa kanya. Kaya nung mamulat ang mata ni Adan, ayun, nasa tabi na niya po si Eva. Ano sabi ni Adan? Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Kaya yung babae po, galing kay lalaki. Yan. Tsaka niya nilagay sa Garden of Eden. Nandun na po lahat. Kumbaga, pangangasiwa na lang nilang mag-asawa yun eh. Di na sila magugutom eh. Oh, kita nyo po. Wala pang tao, naglingkod ng Diyos, naglingkod na Panginoon Diyos para sa mga tao. Oh. Pagkatapos, hindi mo malang mahalalang pasalamatan ng Diyos. Kain ka ng kain. Kahit saan ka lugar na roon, basta kakain ka, pasalamatan mo muna ang Diyos bago ka kakain. Bawa nandiyan kayong restaurant, sa mga mall, kumakain kayo. Pasalamatan nyo muna po ang Panginoon Diyos. Ano? Sa kanya lahat yan, provided by God. Kasi po, mahal tayo. Ano po ba? Tandaan nyo, kaibigan. Ang buhay po natin dito sa lupa, magwawakas. O, anong sasabihin mo sa Diyos pag nakaharap ka na sa Diyos? Kakamot ka ng ulo na parang puno ka ng kuto, garapata. Kaya habang nabubuhay po tayo, gamitin natin ang buhay, lakas na binigay ng Diyos upang maparangalan siya. O, awit tayo, mga hawitin patungkol sa Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, let this is His song. Awit po tayo, hindi yung kakanta ka, yung kabastusan. Walang karangalan sa iyo, kaibigan ng Diyos. Ang pinaparangalan mo ay walang iba kundi si Satanas. Public enemy ng Diyos. Isa lang sa nilikha si Satanas. Kanya lang nagmataas siya. Kasi gusto niya maging Diyos siya. Kaya tinatawag siyang Diyos. Pero hindi siya kapantay ng Diyos. Ito, babasahin ko po. Sa Roma, sa 2 Korinto 4:4. Ito po si Satanas. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. O yun, small letter po, ano? Yung Diyos. Small letter, D-I-Y-O-S. Ng kasamahan sa daigdig na ito. O, ang Diyos ng kasamahan. Si Satanas pong tinutukoy ni Apostol Pablo upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa katwiran sa kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, si Satanas, Diyos ng kasamahan. Nandito po siya sa lupa. Kapag hindi mo pinasasalamatan ng Diyos, sa totoo lang, katabi mo si Satanas. Tinatapik ka pa sa balikat. Okay ka, bata? Patuloy mong gawin yan. Pumapalakpak siya. Pinapakita niya sa Diyos na ikaw na nilikha ng Diyos, wala kang iya. Wala kang
Di ka marunong magpasalamat sa Diyos na may gawa sa iyo. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Bilang tao, habang nabubuhay tayo dito sa lupa, ano lang ang dapat nating gawin? Paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan. Hindi po pwede yung gusto mo. Tandaan mo yan, kaibigan. Hindi po pwede ganun. Okay, tignan ko muna ang oras. Kung ano ng oras. Kasi, wala pa. Mamaya pa ako mag-aalmusal. Hindi pa pwede. 10 minutos pa. Kwentuhan muna tayo. Ano po? Kaya sabi ni Apostol Pablo, meron siyang payo. Ito po, sabi niya, sa Roma 12:2, huwag kayong makihayon sa takbo ng mundong ito. Kita niyo po. Kung yung mga tao dito sa mundong ito, nakikita mo, parang wala silang pakialam sa Diyos. Huwag mo silang tutularan kahit barkada mo sila. Manapay, pakita mo sa kanila ang pagiging makadiyos mo. Halimbawa, salo-salo sa pagkain. Wag mo na kayong kakain kamo. Magpipray ako. Malay mo, sa ginagawa mo ganun, may tutulad sa iyo, sa iyong mga kaibigan. Sabi niya, sa halip ayahan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Huwag tayong makihayon sa takbo ng mundong ito. Kung nakikita mo, nagsiyasabo sila, nagdodroga, pabayan mo. Kung nagsusugal, lalak dito, babae dito, bakla dito, tomboy dito, pabayan mo. Kasi pag pinayuan mo yan, konti lang yung nakikinig, karamihan maghahaway kayo. Bawa, nagsusugal. Brother, huwag ka nang magsugal, bigay mo sa pamilya mo. Baka maghaway lang kayo, sasabihin niya. Pera ko ito, bakit po ako pinagkikalaman? Di ba haway yan? Ngayon, kung tadya mo, mapapayuan mo, okay lang. Pero kung tadya mo, hindi, wag na. Bakit? Baka away nga mangyayari sa inyong dalawa eh. Kahit mabuti yung intention mo. Pero, kasi sarado ang isip. Kaya sabi ni Apostol Pablo, binulag sila ni Satanas ng kasamahan ng mundong ito upang hindi nila maunawahan ang magandang balita. Lalo na kung nakainom yan, huwag mo hanin dahil talagang away ang dadatnan mo dyan. Lasing na eh. Ano ang dapat mong gawin? Yan. Ipakita mo yung buhay mo sa kanila. Yun ang maganda. Unti-unti mo silang pinapakitahan ng yung ugali. Kung palamura. Nakanda, talo-tal na po. Kung palamura sila, huwag kang magmura. Ipakita mo na hindi ka nagmumura. Doon mo masasabing, nakita mo ba ako nagmura? Kasi masama magmura ka. Kasi pag nagmumura ka, nanlalait ka ng kapwa mo, masama po sa Diyos yung kasalanan. Sino po bang gumawa sa tao kundi po ang Panginoon Diyos? Pagkatapos yung ginawa ng Diyos, mumurahin mo. Talagang magagalit sa iyo ang Diyos. Ano po? Tignan natin dito sa kawikaan. Yung ibang tao, wala po silang habas magsalita ng hindi maganda sa kapwa, lalo na kung medyo nakakahangat ang kanilang mga buhay.
Ano po nakalagay dito sa Kawikahan 14:21? Ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Oh, kita niyo po sa 31. Ang umaapi sa mahirap ay umaamak sa may kapal. O sino po ang inahamak mo? Yung may kapal, yung Diyos. Kapag pinagsasalitaan mong hindi maganda ang iyong kapwa, lalo na kung mahirap pa siya. Oh, nakita mo, kaibigan? Sa ating lipunang kinagagalawan, lalo na po yung mga mayayaman, akala mo kung makapagsalita sa kapwa nila, ganun-ganun na lang. Dapat hindi. Ano po? Dapat hindi. Kapwa mo yan. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Mahalin mo ang kapwa mo. Hindi niya sinabing lahitin mo. Pagsalitain mong hindi maganda, murahin mo. Love your enemy. Pati kalaban, mahalin mo. Kapwa mo yun eh. Kung galit sa'yo yung isang tao, ayan mo siya. Darating din na araw, lalambot din niya. Hindi yung galit. Magagalit ka rin. Eh, anong mangyayari pag nagsalubong yung dalawang galit? Spark. Pag nag-spark yun, ano yun? Rumble. Oh. Ito po. Sa 22 ng Mateo 34, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan nang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kita niyo po. Ang unang utos, love God above all. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ayaw mong namumura, huwag kang magbura ng iyong kapwa. Kung ayaw mong pagsalita ka ng hindi maganda, huwag mong pagsasalita ng hindi maganda ang kapwa mo. Maliwanag po ba, kaibigan? Sinong may sabi niya? Ng Panginoong Jesucristo. Nasa Mateo 22, verse 34 hanggang 40. Yun ang binasa ko. Kaya napakahalaga po ang pakikipagkapwa-tao. Kung may tutulong ka sa kapwa, tumulong ka. Huwag ka nang magsalita ng hindi maganda. Ang problema, kumisan po, tatalakan mo pa yung tao, hindi ka naman pala magbibigay tulong. Hallelujah. Yan po ang utos ng Panginoong Yesus. Una, mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo. Okay, dumigay po ako. Mag-aalmusal naman ako. Pwede na po. Kita niyo po, Kain po tayo. Itong palabok po, para pandikin. Naluto ng gusto.
Ayan, ano? Sana, kaibigan, i-share mo naman yung itong video ito. Malay mo, pag sinare mo, meron silang mapulot na aral. Hindi ko po aral yun, aral ng Panginoon Diyos. Binasa ko lang po sa Biblia. Mm. Kape. Halos wala na po lasa yung kape. 3 kulo na eh. Pangatlong kulo na. Sayang pa, meron pa rin konti. (9:30) na. Kita niyo po ano? Nagsimula po tayo sa pag-inom ko ng garlic water. With calamansi, konti lemon. Sa kwentuhan natin, naka 30 minutes pala ako. Kasi ang batas, after 30 minutes, saka ako mag-almusal. At least may kakwentuhan ako. Hmm. Sinong kakwentuhan ko? Ikaw. Nanonood ng aking video. Oh. Ikaw ang kakwentuhan ko ngayon. Ayun, pwede ka rin sumagot. Kanya lang, hindi ko marinig. Ang importante po, i-share ninyo ang video ko. Sundin niyo po ako sa Facebook. Pwede rin naman. Hmm. Okay. So, nakatapos po ako ng garlic water, with calamansi. Nagkwentuhan tayo ng konti. At pagkatapos nag-almusal na ako, yan. Praise the Lord. Yan. Kailangan nagpi-praise the Lord po kayo.
Ang buhay po natin dito sa lupa, maiksi lamang. Pasinin nyo, di ka pa naipapakanak, may namamatay ng, nasa sinapunan po, sinapupunan, nababalid yung dila ako. Kasi po, di po ako purong Tagalog, kaya may kiniyabi, mga tana. Yan. Kaya kailangan, tawag dito, ikaw yung magiging Biblia. Hindi kailangan basahin ng Biblia sa harap ng tao. Ikaw ang maging Biblia. Pakita mo yung mabuting hasal. Gali. Doon makikita kanila. Anong sasabihin nila? Ang batang yan mabait. Sinong napaparangalan? Ang Diyos. Ibig sabihin, may nilikha ang Diyos na mabait, gaya mo. But of course, yung mga magulang mo rin, napaparangalan din sila. Pero, siyempre, lahat ng karangalan sa Diyos. Wala tayong karangalan. Lahat tayo nagkasala. Sabi ni Pablo, kahit siya, pati ako, kasali ako dyan. Makasalanan tayo. Kaya wala tayong karangalan. Kaya dapat ang Diyos na may gawa sa atin, na gawa ng lahat ng bagay, parangalan natin ang ating buhay na bigay ng Diyos. Kasi anumang oras, pag binawi ng Diyos ang buhay mo, wala kang magagawa. Yung iba, napakalusog, pero anong nangyayari? Mababalitaan mo, namatay. Ang kamatayan walang pinipili, mahirap, mayaman, anuman ang estado sa buhay, bata, matanda. Sabi ko nga po, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, pwedeng mamatay ka na. Kaya yung cemetery po, iba-iba ang sukat ng mga nicho. May maiksi, may malaki, may mas malaki. Ano po? Diyan mo makikita ang buhay hindi pantay-pantay kung kailan papanaw. Ano po? Kaya hanggat nabubuhay ka, parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay na binigay ng Diyos. Alam nyo, napaka-importante po, ang Diyos ay napaparangalan mo kada minuto. Praise the Lord, praise God. Yan, yung ganun ba? Bawa, nakakita ka mabuti. Praise the Lord. Yan. Hindi yung, ay, ang ganda niyan. Sinong napaparangalan? Di natural yung gumawa ng bagay na yun. Kasi magandang sinabi mo. Ano sasabihin ng gumawa? Thank you, thank you. Pero pag nakita mong maganda, wow, ang ganda. Praise the Lord. Yeah. Ang Diyos ang napaparangalan sa ganda nung nakita mo. Kaya yung pagpupuri sa Diyos, isang bagay pa yan. Paghahawit, isang bagay pa yan. Huwag ka nang umawit ng pakending-kending. Ito. Tingnan natin sa Biblia. Yung iba gusto lang kumita sa social media, pag-ending-ending pa eh. Litaw pa yung mga dibdib. Kaba, bata pa lang, mga artistang bata. Kita niya. Malala na po kung sino yung mga artista. Kabatahang babae. Luwa. Di kaya sila nahiya? Subukin nyo. Pero binabayaran silang malaki. Tinatangkilik ng marami. Saan ka nakakita? Nagsuot yung babae, walang bra.
Buti tinahi yung damit dito na parang bra. Hallelujah. Kamunduhan. O, akala nila, masaya ang Diyos sa kanila. Hindi. Ang totoong masaya si Satanas sa mga artista na mga kabataan na kulang na lang ipakita ang pisngi ng langit. Sabi nga nila. Oh, katwiran, ang sabi nila, may pakikita naman ako eh. May pakikita ako. Eh, anong katapat nun? Kling, 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 kling. Ay, hallelujah. Kaya sa buhay po natin ito, ang sabi ng Biblia, ano po? Hanggat malakas po tayo, hanggat malakas tayo, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat gawin ng isang tao? Hanggat malakas. Ecclesiastes o mga ngaral 12 o no. Alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. 2. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang bituin, bago matabunan ng makapal na madilim na hulak. Ito po yung kamatayan sa ilalim ng lupa. Lahat madilim. Bago daw dumating yung ganon sa iyong buhay, yung ilalagay ka na sa 6 feet below, habang may kakayang ka pa, alalahanin mo ang iyong manlilika. Anong alalahanin mo ron? Yung kanyang mga salita. Yung katawan mo, gamitin mo upang parangalan siya. Eh, paano mapaparangalan eh? Ito na lang ang tinakpan mo. Hallelujah. Yung walang bra. Nakaganon. Ay, kita rito. Kita rito. Ba't hindi kaya, Yan ba ang dapat mong gawin? Hallelujah. Ito po ang utos ng Panginoon. Abang malakas ka, bago magdilim ang iyong paligid, 6 feet below, alalahanin mo, Panginoon Diyos. Sa 14, lahat ng gawin natin ay agmano lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. O, kita nyo? Akala mo wala kang pagsusulitan pagdating ng araw, kaibigan? Ayan, nakalagay. Magsusulit tayo sa Diyos. Walang maliligtas. Akala nyo kaya nyo takasan ng Diyos? Siyang may likha sa'yo, kaya wala kang magagawa dyan. Hindi mo matatakasan. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Yun lumang tipan yung binasa natin. O bagong tipan naman. Anong sabi ni Apostol Pablo? Apostol ng mga Pilipino. Dito. Sa Roma 14:11.
Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos. 12. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Sino may sabi? Si Apostol Pablo. Ano daw ang sabi? Lahat tayo. Pati siya. Dun sa Ecclesiastes, lahat Kay Pablo, lahat. Kailan tayo magsusulit? Abang buhay ka, hindi ka pa magsusulit ngayon kasi mahal ka ng Diyos. Binibigyan kanyang pagkakataon para manumbalik sa Kanya. Pero, pagdating ng, babasahin ko. Chapter 9. 27 ng Hebreo. Ito na po yung pagsusulit. Itinakda sa mga tao. Wala pong hindi, lahat ng tao. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. At pagkatapos ay ang paghuhukom. Yun na po yung pagsusulit. Kailan daw? Pagpatay na tayo. Bawat isa may buhay. Kaya sabi po, bawat isa magsusulit Hindi po sinabing bawat pamilya, bawat barangay. Wala pong ganun nakalagay. Ang nakalagay, bawat isa magsusulit sa Diyos. Iba yung pagsusulit ng tatay, iba yung pagsusulit ng asawa, iba yung pagsusulit ng mga anak, iba yung pagsusulit ng mga lolo-lola, iba yung pagsusulit ng mga apo. Kanya-kanya tayong gawa. Kaya sabi ko nga po sa inyo, anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang pinaka mahalagang hutos sa kautusan. Wala nang higit pa. Ano yon? Mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, pinakamahalagang utos, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi nga po, magsusulit tayong lahat sa Diyos. Anong gagawin mo? Kaya hanggat malakas ka, ang sabi ng mga ngaral, 12:1, bago ka dumating sa 6 feet below, na maging madilim na lahat ng bagay, alalahanin mo ang Panginoon Diyos na may likha sa iyo. Kaibigan, meron ka ba natutunan? Sabihin mo naman, Amen. Sabi nga ni Hulk Hogan, yung wrestler, kasi noon po, mahilig ako manood ng wrestling. At talagang bilib na bilib ako nung kay Hulk Hogan. Pero entertainment lang po yun, ang wrestling. Entertainment, hindi po talaga yun. Para magpasaya ng tao. Pero salita ng Diyos, mas lalo natin dapat pasayahan ang dakilang may likha, walang iba, ang Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na dinalan mo po kami ng mabuting balita. Salamat po. I-bless mo po yung mga manonood ng video ito at yung mga isisiran din nila ng video ito na manonood din. Nawa kung meron po silang bigat sa buhay, Panginoon Diyos, yung pagalingin po sila o paghahanin ng kanilang mga buhay. Kung ano man po yung daladalilang kabigatan sa buhay. Sapagkat ikaw lamang po, Panginoon Diyos, na makagagawa nito. Wala po kami magagawa bilang tao. Mahina po kami. Mahina kami. Pero kung tutulungan mo kami, magtatagumpay po kami. Salamat po, aming Ama. Sa ngalan ni Jesus,
Amen. In Christ alone. Tandaan niyo po yan, kaibigan. In Christ alone. God bless us all. Bye-bye!